Alright, hello, what's up mga lods? Nandito na naman ako, Jansen Moto, muling nagbabalik mga lodi. So, matagal-tagal akong nawala mga lods, pasensya na, no? So, ayan, ngayon lang kasi tayo nakapag-ayos ng ating mga gamit, no? Tulad ng ating microphone sa camera. So, ngayon na ako nakapag-ayos ulit. Tsaka na busy kasi ako sa trabaho. So, ngayon mga lods, nandito ako sa paborito nating pasyalan sa Marilake. So, part na to ng Marilake. So, ayun kasi, weekdays ngayon. So, naka-absent ako ngayon mga lods, nakatakas tayo sa trabaho. Kaya, ayun, napagpasya ako na mag-rides na lang mga lodi. Habang nagra-rides, so naisip ko yung isang comment na nabasa ko noon sa isa kong video na paano ba yung mga ginagawa kong gear shifting kapag tayo ay nasa uphill, no? So yung mga akyatan. So paano ba ako upshift, paano ba ako nagda-downshift. So pag-usapan natin 'yan, yung mga gear shifting na ginagawa ko habang tayo ay paakyat. Alright, so saktong-sakto. So ako ay paakyat pa lamang. So papunta ako ng Impanta. So nasabi kasi nila, tinatanggal na rito tinanggal na yung tawag doon, yung um, yung arko doon. So gusto ko lang silipin. So tama-tama, habang papasok pa lang tayo, ah diretso tayo doon, pataas. Sakto. Yun, no? So tumingin pa ka sa akin si Idol. So parang gusto ata makipagkarera pero ayoko na. So ayan, tara. Habang bumibiyahe tayo, so pag-usapan natin yan, no? So yun nga pala, yung gamit ko pa ring motor mga lodi is si Kawasaki Bajaj Rouser. Ito 4 years na sa akin to. So ayan, 40,000 odo pa lang mga lods. Okay, hindi kami pa rin umakit kahit weekdays, no? Pero yung mga umakit dito, mga nakakatakot guys. Kasi alam nyo na, yung mga nagpa-practice na sa bangkingan, nag-aakyatan sila. Sabi nga nila mga ganitong oras daw umakit yun, mga alas 10 na ganyan, kasi wala na masyadong kasabay. So yun. So itong video na to mga lodis para sa mga beginner na mga level 3 ganun, may mga level pa nga mga lods. So ito yung dapat marunong ka na mag-pander dito, marunong ka na mag-shifting. Yan, yung mga basic na gagawin. At yung alam mo na yung paano ka hindi mamamatayan. So, syempre, padaanin na lang natin yan, no? Haba na ng intro natin. So, tara, takbo tayo, no, mga lods. So, ayan, tara, let's go. So, dito sa packet, mga lodi. So, para sa akin, madali yung upshift. Sa lahat naman, patag, ganyan. Basta, ito sa manual motorcycle ang usapan natin mga lodi. So sa mga naka-automatic, pasensya na, mukhang hindi para sa inyo tong video na to. Pero kung may nalalaman din kayo, syempre idagdag nyo na, or kung meron man lang akong masasabi na mali, so paki-correct na lang sa comment section para alam din ng mga newbie riders natin, no? Okay, so ayun, kapag kayo ipaakyat mga lods, tapos alam nyo yung kalsada, kung makakabuelo kayo, buelo na kayo. So yun yung unang tip. So next naman, kunwari, ano pa, ito, medyo packet yan Kunwari ganito, kunwari naka-upshift muna tayo, 4th gear, 3rd gear, 4th gear, naka 4th gear ako. Kung alam ko na packet na yan mga lods, maglagay ka na sa tamang gear mo. Yan, 2nd gear, yan. Tapos, pagka banat na ng throttle. Ayan. So, di ba? Yan yung mga sikreto sa packet para hindi ka maiwanan o hindi ka makapusan. Kasi ang hirap kapag kinapos ka ng power tapos packet ka mga lods yung tipong nasa high gear ka pa. Tapos next, uy grabe, tumatalsik yung damo boss. Tapos next naman mga lodi, eto, para hindi ka makulangan sa power mga lods, huwag kang magbabad ng todo piga. Ibalik-balik mo yung throttle mo mga lods. So yan. So yan din na yung sekreto niyan. Hindi lang din naman sa gear shifting, no? So ayan, upshift tayo. So normal na upshift mga lods. Ito packet yan, normal na upshift. Ayan. So ito mga lods, matitip ko rin na kapag kayo paakyat, maganda
na halos sinasagad nyo yung RPM nyo bago kayo mag-upshift. Ayan. Kunwari, ganito, hinto muna tayo. Wait lang. Hinto muna tayo. Okay. So kunwari paakit tayo, 'di ba? Ang bilis natin, no? Gagawin ko, papaabutin ko ng kahit 8,000 RPM yan, mga lods, bago ko magpalit. Kunwari, second gear, yan, papaabutin ko muna yan. Then, palit ako ng third gear. Ngayon, ito na. Pagdating mo ng third gear, mga lods, kailangan yung throttle mo, masabay mo dun sa bilis mo, dun sa RPM mo. Ang pangit kasi guys, kunwari 8,000 RPM ka. Nag-shift ka ngayon ng third gear. Yan, nag-shift akong third gear. Kapag hindi mo nasabay yung throttle mo, guys, medyo magwawala yan, tapos bababa yung RPM mo. Medyo bagsak yung power ng motor mo nun, guys. Ang hirap nun. Kailangan sabay yung bilis nun, guys. Pakita ko sa inyo. So, first gear. Second gear. Ayan, o. Third gear. Yun, o. Nakita nyo yung kamay ko, guys. Sinabay ko kaagad dun sa, sa saktong power na kailangan para dun sa RPM na yun. Okay? So, ulitin natin mga lods, ha. Ulitin natin. So, ito. Okay, dito tayo mga lods. Okay? So, ito, ulitin natin, ha. Nakita nyo ba? Yung pagpunta ko ng third gear, yung throttle ko, halos ginunong ko na, di ba? Yan. So, ulitin natin. So, take note, yung first gear, ginagamit kasi lagi ang first gear, guys. Pag tayo packet, wag nyo ibabad sa first gear. Mahirap kasi yun, masyadong nai-stress yung makina. Gawin nyo, yung first gear kasi, for take off only kasi yan, tsaka yung, yung bumper to bumper traffic, yun ginagamit yung first gear, eh. So, again, first gear, second gear. Ayan, o. Hindi ako maglalagay sa third gear kasi pag nilagay ko kagad sa third gear yan, tapos ang baba pa ng nararating na RPM o power niyan, ang hina ng hatak yan, guys. Tingnan nyo, ha. Ayan, o. 8,000. Then, tingin sa kamay ko. Ayun, nakita nyo? Nakita nyo? Ganun ang, ganun ang upshifting kapag ikaw ay paakyat, no? Dapat sinasabay mo. Sa mga, patag, halos ganun din naman. Pero kasi, ang inaano natin dito, yung lakas na dapat nasasabay mo dun sa RPM mo, guys. Ay, teka, hindi tayo pwede minto, eh. Ayun, o, di ba? So, magda-downshift na lang ako, hindi na ako ihinto. So, ayan. Okay, da-downshift tayo ulit. Okay, tingnan nyo, ha. Second gear ako ngayon. So, again. Okay, sagad na. Third gear. O, ayan, nakita nyo? Diba? Ang ganda ng transition ng power ko, guys. Talagang ko kagad. Talagang parang hindi ka kakapusin ng power dun sa paglipat mo. So, dapat matutunan nyo yung gano'n na kaganda ng smooth transition, no, ng upshifting sa paakyat. So, tuloy-tuloy naman tayo. So, huwag nyo gagayahin, itong pag-banking, ha. Kung hindi kayo sanay, huwag nyo gagayahin to, mga lods. Woo! Harap. Okay, try natin mag fourth gear. Fourth gear. Ayan. Hop, downshift. Okay, third gear tayo. So next naman, ito, nasa third gear ako. Halos packet kasi ito, hindi kaya ng fourth gear ko. So nabababad tayo sa third gear. Ang ginagawa ko dyan, guys, kapag ganyan nababad na ako, syempre yung iba nagtataka, lods, wala na akong power dun sa sa paakyat ko, kahit na todo todo piga na yung throttle ko. Guys, gawin nyo, ibalik-balik nyo yung throttle nyo, guys. Tingnan nyo, ha. Ayan, o. Ayan yung kamay ko, ha. Yun, kahit 50% lang, guys. Aakyat yan, tingnan nyo, di ba? Umaakyat. Aakyat yan, guys. Guys, natuloy tawag ko sa inyo, hindi na loads, eh.
Yan o. Laro-laruin nyo lang yung throttle nyo dyan. Kahit nasa third gear lang ako. Ayan o. Ayan o. Akit yan guys. Tingnan nyo. 50, 60. Okay. Partida, mabigat pa ako nyan. Mabigat ng load ko. Okay, so yun naman yung ano natin, no? Mga tips natin sa mga upskill na upshifting. Okay. So, hinto muna tayo guys. Hinto muna tayo. Dito. Ay di, diretso muna natin kasi mahaba yung packet dito sa garden eh. Para makita nyo lang yung ano ko. Ito yung sinasabi ko kanina. So alam ko na packet na yan. So medyo ilagay na natin sa tamang gear. So second gear na ako. So alam ko na packet na yun eh. Yan. Para nakakabuelo na ako second gear. Ngayon banat, then shift. Yun. Okay, todo na ako. Balik-balik. Okay, balik-balik sa kamay. Balik-balik sa throttle. Okay. Balik ulit. Ayan o, haba ng packet niyan guys. Okay. Diba, tuloy-tuloy yung ano ko. Yan, kahit may angkas kanyan loads, malakas yan. Ngayon kasi naka low speed kasi ako, kaya medyo pangbuhatan kasi. Yan. Ngayon pag di kaya talaga, downshift kayo mga loads. Yan yung doon na papasok yung topic natin mamaya. So ito, more on upshift muna to. Tapos mga tips sa buwelo, no? Okay. O, di ba? Easy lang sa atin yung mahabang akyatan na yun, mga loads. O parang di tayo nahirapan. Di rin nahirapan yung motor natin, no? Kasi kapag ano na siya, kapag hirap siya, guys, may stress yan, guys. Ayan o, balik-balik lang. Naka third gear lang ako. Ayan. Okay, so ayan, continue tayo mga loads. Pero hanap muna ako maintuan. Uy, dami pa rin pala namimitik dito. Woo! Dami namimitik sa Big C grabe Nakakatuwa naman dito sa Marilaki kapag ganitong ganitong araw. Nakakatuwa lang kasi alam mo napaka-peaceful. Kaya ako di na ako umakyat dito ng linggo kasi talagang ang traffic guys, ibang-iba yung dati. Hindi naman sa sinasabi ko na pumangit. Actually gumanda nga kasi dinadagsa di ba? Pero kung ikaw ay inaano mo yung nature, yung lamig ganyan, hindi, mainis ka na kaliwat kanan yung naghahabulan, tapos puro traffic. Daming pitik ngayon Oh, boss. Ngayon kahit makapag-chill ride ka ngayon, tapos inaano mo lang yung sariwang hangin na dumadampi sa'yo, ano no to? Putik na yan. Talagang binakbak nila yung bundukin dyan So ini-next na natin yung downshifting mga lodi. At ito, may mga packet pa rin tayo dito. So hinto muna tayo saglit. Wait lang. So alright guys, so kanina napakita ko sa inyo yung mga ginagawa ko sa upshifting, no? So recall lang tayo guys. So kapag tayo nag-upshift, ayun yung matitip ko sa inyo kapag paakyat tas tayo mag-upshift. So try nyo muna yung best nyo na ipaabot sa hindi naman dulong RPM, kumbaga saktong taas lang RPM bago kayo mag-shift. So ako kasi yung safe sa akin o yung sakto na mataas is yung bandang 8,000 or 9,000 RPM. So diyan ako nagsi-shifting kapag ako ay paakyat na. And ayun,
Tapos kapag pasok natin dun sa susunod na gear natin mga lods, so kailangan yung throttle mas masakto natin, mamatch natin dun sa tawag na ito, mamatch natin dun sa RPM natin. So sa taas ng RPM natin, kunwari, syempre babad tayo ng throttle nung bago tayo mag-shift. So kailangan pagpasok natin sa sa next gear natin, so halos ganito rin kalakas yung natin, yung throttle natin. Yan. Sabi natin halos 90% yung throttle mo bago ka mag-shift. Pagka shift mo sa next gear, kailangan halos 80 to 90 rin yung gear yung throttle mo nun. So kailangan na ma-match mo, kasi kung hindi mo ma-match yun, guys, parang biglang yung pangit na transition na biglang hina yung power ng motor mo, tapos biglang buwelo ka na naman ulit. So yun. So hirap nun, kasi possible nun mahirapan yung motor mo sa pag-akyat. So bigla kang biglang mahirapan yan. And then ayun nga, sinabi ko kanina na kunwari nasa packet kayo, so sa tamang gear lang kayo. And then kung medyo dulo na yung gear nyo, so syempre third gear. Kunwari sa atin mga low CC, sa higher CC kasi sa mga big bike hindi naman big deal yung mga ganyan-ganyan, kasi first gear nila, top speed na natin. So ayun, so sa atin kasi sa mga low gear, naglalaro lang yan ng second gear or third gear, depende sa paakyat, no? And then kung belong-belo, tas wala ka namang kasabay, kung kaya ng fourth gear mo, go, pasok mo ng fourth gear. Pero yun kasi, pinapasok lang natin yun para mapahinga saglit yung isang gear mo, then balik ulit. Yan. So ginagawa lang natin yun para mapahinga yung gear. Pero usually talaga dyan, ang ginagamit na gear dyan pag paakyat, second gear, third gear, di ba? So kung sa third gear kayo magbababad, tapos medyo max na yung throttle nyo, so ibalik-balik nyo to. Yan. Ganun lang, oh. Yan. Sabi natin, okay, belo na ulit, max na, o ulit. Tapos ganun ulit. Kahit 50% na, balik lang, di ba? Tapos banat ulit. Laruin nyo lang, guys. Yan. So, ito naman, pag-uusapan naman natin ngayon is yung ating pag downshift, pag pag paakyat ka na. So, ito, kaya ko sinabi kanina na beginner level 3, yung mga na ito, yung dapat mag-i-start dito sa lecture natin ngayon, kasi dapat dito marunong ka na nung rev matching, di ba? Ano ba yung rev matching, Lord? So ito yung parang sinabi ko rin kanina, kailangan may match mo yung rev mo dun sa may match mo yung rev mo dun sa RPM, yun. Kaya siya tinawag na rev matching. Ito, so nire-rev mo siya, may pagbomba, ganun, no? Ganun. Ayan. Dito sa downshifting, mga lods, sa paakyat, kailangan mabilis ka, mga lods. Timing yung mahalaga rito, mga lodi. Ang gaganda ng mga bike nila, sir. Nakakainggit. Sana magkaroon din ako niyan sa susunod. So tara, gawin natin. Ito, may mga may mga video naman ako na kung paano yung rev match, o yung rev match kasi talaga usually ginagamit talaga yan sa downshifting, mga lods. So para smooth yung pag down mo, kasi ang hirap pag hindi mo pag downshift mo siya ng normal lang. Ito naman kasi si rev matching, talagang gamit na gamit to sa mga walang sleeper clutch. Pero yung mga kasi ngayon, yung mga bago na manual na motorcycle ngayon, halos lahat naka sleeper clutch na no? So itong motor natin na pag-iwanan na rin, syempre mura lang, kung ano yung presyo, yun talaga makukuha mo, di ba? So ayun, ito, tara, biyahe tayo. So sana makabili na tayo ng motor na talaga, merong sleeper clutch, para hindi na tayo hirap sa mga shifting na yan, lalo downshifting. Let's go! So ipapasok ko muna ng high gear, mga lods. Pasok muna natin high gear para mapakita ko sa inyo, no? Yan. Pero belo muna tayo kasi paakyat to hirap, may stress pa yung makina So ayan, third gear na ako. And pasok na, sakto, pasok natin fourth gear. Yan. So kailangan natin ng downshift. Okay? Yung sinabi ko kanina, ayan, downshift. Yan, mabilis, di ba? Pagka rev match ko, throttle agad, downshift.
Yun. Nakita nyo, dalawang ano ako, nakadalawang, ang tawag dyan? Lagpasan muna natin si boss. Okay. So, pasok tayong 4th gear dito. Teka. Yan, 4th gear. So, downshift tayo. Yun. Nakita nyo yung ginawa ko, guys. Sorry, hindi ata nakita sa camera eh. So, ito na lang. Medyo nakatingin kasi ako doon sa paparating na motor eh. Ayan. So, lagay ko muna ng 5th gear, guys. Yan. Yan, kunwari, paakyat eh. Oh, do paakyat pa naman to. So, do downshift tayo, mabilis. Yun, oh. So, yun. So, kailangan mabilis yung timing nyo, guys. Ito yung mahirap kapag kayo paakyat. Kailangan marunong kayo sa mga mabilisang downshifting, rev matching, ganyan. Wow, ang ganda. Ano kayang gagawin dito? Ganda, ah. Parang kala mo sa mga golf eh. So again, pasok tayo 4th gear, pakita ko sa inyo. Maganda dyan, ano nyo muna, engine brake nyo muna, ganyan, engine brake normal. Tapos, doon kayo bumanat ng downshift nyo mga lods. So, for example, ito, ganyan natin Mare, packet to guys Hanap tayong packet, teka. Kapang packet eh. Kunyari, packet to. Upshift muna tayo. Yan. So, engine brake mabilis, tapos downshift. Yun, di ba? Downshift sabay throttle. Engine brake, downshift sabay throttle. So, lipat muna natin ng 4th gear. Yan, 4th gear tayo. So, engine brake, downshift sabay throttle. Yun, ganun. So, gawin muna natin ng mabilis, mabagal, tas gawin natin ng mabilis, guys. Teka. Okay, ito kunwari mabagal. Lagay mo na sa upshift, yan. So, yung normal na engine brake, gawin nyo. Normal na engine, parang ilalagay nyo na sa 0 yung throttle. Yan. Then, rev match. Tapos, throttle. Ayun. So, gawin na natin ng mabilis, guys. Ito. Gawin natin mabilis. Ayan, mabagal ulit. Normal engine brake, so 0 nyo lang. Rev match, then throttle. Yun. Nakita nyo yung pag mabagal, para kang kumadyot bigla. Pero kung mabilis yung transition mo nun, yung pagkakagawa mo nun, ano yan, smooth yan, guys. Talagang masasabay mo yung power mo dun. Parang hindi ka kakapusin yan, guys. Ito, gawin natin ulit. Mabagal, sakto paakyat to, guys. Sakto paakyat. So, lagay natin ng 4th gear muna. Kunwari 4th gear ako. Yan. Kunwari ganun. Okay, sige, una ka na. Kunwari ito. Need ko na nang magbawas kasi di na kaya ng power eh. So mabilis na engine brake, tapos rev matching sabay throttle. Ayan. Yun. Parang ganun. Yan. So hindi ako na hindi ako masyadong kumadyot or something blah blah blah. Yan. So gawin na natin ng mabilisan. Teka. Maraming sakyan eh. So kahit naman hindi paakyat, pwede natin gawin yun. Ayun lang. Buwelo ko eh. Okay, sige, ito. Ayan Ayan. Medyo paakyat naman eh. So, ayan yung kamay ko yun. So, ganun. So, ganun lang magbawas, guys. So, lagay nyo muna ng mukhang may nahuli rito may pulis So, mukhang may nabastos dun So gawin nyo muna mini engine brake. Yung parang normal engine brake yung ilalagay mo lang sa 0 yung throttle, then rev matching, tapos sabay throttle kagad. Okay? So yun. Gawin pa natin isa bago natin itapos na yung video natin o yung topic natin, guys. At i-overall na natin mula yung upshifting, then pasok na tayo ng ganon. Pero lagpasan na natin to kasi
Alright guys, so napagpasyahan ko na bumalik na lang muna. At next time na lang ako pupunta ng Infanta. At meron akong importanteng gagawin pala mga lods. At ano na tayo, medyo kapos na tayo ng oras. So kung pupunta pa ako ng Infanta, ayun, medyo late kasi ako umalis ng bahay. So ayun na nga, let's go mga lods. At ipapakita ko na sa inyo yung buong ano natin. Okay, so start tayo sa upshift. Ito rin sinabi ko kanina, yan, napapares kagad natin yung throttle natin. Woo! So downshift. Alright, lagay tayong 4th gear para makapag downshift tayo ng 3rd. Okay. Woo! Okay, lagay sa normal engine brake din, rev match din throttle. Yun, kita nyo? So isa pa, lagay sa 4th gear. So ulitin nyo lang, engine brake, rev match din throttle. Ayan o, engine brake. Yan. Engine brake, rev match, tas throttle. Engine brake, rev match, throttle. Oo, di ba? Okay. Tugayin ulit natin yun mamaya pagpakyat. Ito ano na to eh, patag na to eh. Okay, engine brake, rev match, throttle. Okay, kita nyo? Wung, ganon. Okay, engine brake. Then pag pwede na, rev match, throttle. Diba? Okay. So, ganon lang mga lods. So, ganon lang. Yan yung mga ginagawa ko pag ako'y mga lodi, nasa uphill, no? Yun yung kung paano ako mag upshift, paano ako mag downshift, ganon. Ayan, napaka-importante na alam nyo rin yung mga ganong bagay mga lods. So yun lang sa mga newbie riders natin. Sana may nakuha kayong na diskarte o dagdag knowledge o dagdag kaalaman. So sa video na to mga lods, and then sa mga expert na, so kung meron kayong idadagdag or kung meron kayong itatama sa mga sinabi ko, so ako aminado naman ako na hindi ako expert talaga. So kung ano yung nalalaman ko, binabahagi ko lang mga lods. So give and take lang naman tayo. Natutunan ko lang din naman to ng mga bago pa ako. So ayun, sa mga expert, kung meron kayo idadagdag o itatama, so comment nyo lang yan dyan sa ating comment section. At sa mga magpapa-shoutout, so comment lang kayo. Ipunin natin, pasensya na, hindi pa ako nakakapagalungkat ng mga comments, pero shoutout na rin kila co-riders tsaka sa tawag dito, sa Brentwood Riders, Brentwood Green Boys pala. Tapos shoutout na rin sa aking partner. So yun, salamat sa suporta mga lods. So yun lang, bye bye and peace out till next vlog na lang mga lods. So comment kayo dyan ang gusto nyo nating itapik mga lodi. So yun lang, bye bye and peace out.